Kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat at pag-usapan po natin itong pag-acquit ni Laila de Lima doon po sa kanyang mga natitirang kaso na alam naman po natin ay mga gawa-gawang kaso ni Digong at siguradong uusok na naman po ang mga bunbunan ng mga DDS dito mga ka-GP. Bakit naman uusok ang kanilang mga bunbunan mga kababayan? Well, syempre ano pa ba ang sasabihin ng mga makadigong, mga DBS, mga DDS vloggers at kung sino-sino pa? Sasabihin nila na may kinalaman na naman si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, dito po sa paglaya o pagkaka-acquit ni de Lima. Sabihin nyo ayan, yan ang kapalit ng lahat kaya nagkakampihan na ang mga dilawan at ang mga pulangaw. 'Di ba? Yan lang man na sinasabi nila mga kababayan. Pero para bigyan po natin ng konteksto ang atin pong balita ay ito po yung panibagong pangyayari ngayon na talagang pinag-uusapan po kaninang hapon. Laila de Lima cleared of all drugs charges. O, di ba? Syempre mga kababayan, usap ang drugs na naman 'yan na yung mga ikinaso sa kanya ni Digong. Sabi ng mga ito, ayan na. Si drug queen nakalaya na ng tuluyan dahil yung namumuno ngayon ay bangag. Diba? Yan lagi ang sinasabi nila mga kababayan. Dahil magkakampi ang mga yan. Sila-sila lang ang nagbabalik ng mga droga dyan sa lansangan. At sila-sila lang nagkakampihan kasi sila-sila ang nakikinabang. Talaga ba? Bakit mga kababayan nung panahon ni Digong? Diba? Nakulong si de Lima. Pero yung mga droga nung panahon ni Digong, anong nangyayari? Pag nakahuli sila, tapos 70% mga kababayan or 30% ata yun, vice versa, hindi ko na masyado matandaan, 'di ba? Yung kanilang mga witness ba tawag doon, yung mga asset ay nangihingi ng kanilang reward na droga din. Money plus reward na droga ibinabalik din doon sa lansangan. At ang matindi pa nito, lahat ng mga pinagtatanggal na ng mga pulis na may kaso sa droga dati, pinunta sa Mindanao pero nakabalik mga kababayan. At ang mga kasangkot, mga general, mga colonel pa. 'Di ba? Bakit hindi nawala? So ibig sabihin, merong mga pumuprotekta. Alam naman natin, siguro parehas tayo nang iniisip kasi unang-una, etong sila Michael Yang, sila Peter Lim, mga kababayan, ay hindi naman nahuli. Na kahit sa pag-iimbestiga po nila Ansierto, nila sa pagbibigay po ng statement nila Las Cañas, ay talaga naman na meron daw di umano na mga factory ang mga drug lord na to at isa nga daw sila Digong. Pero ito po yung pangyayari mga kababayan, medyo nalalayo na ako. Sabi rito, Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 206. The same court that granted former Senator Laila de Lima bail in November 2023. Ito nga yung talagang galit na galit din yung mga DBS dito, di ba? Bakit daw pinayagan na makapag-bail itong si Laila de Lima? Ay alam naman po natin nung panahon na yan, ang kanyang lahat ng mga witness against her, talagang nagre-recant, di ba? Mga kababayan, dahil sila daw ay pinilit lamang, sila ay tinakot para kumbaga ituro itong si Laila de Lima. Sabi dito, clears her of the third and clears her of the third and the last charge of conspiracy to commit drug trading. Laila de Lima, a former senator and a Philippine opposition figure, has now been cleared of all drugs charges filed against her during the term of her nemesis former Rodrigo Roa Duterte. Sabi dito, Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 206, on Monday,
June 24, ngayon po yan mga kababayan, cleared De Lima of the third and the last charge of conspiracy to commit drug trading. This is the same court that granted her bail in November 2023 and set her free after almost 7 years in detention. Biruin nyo si De Lima, babaeng tao mga kababayan. Hinarap niya kahit alam niya na si Digong ay maraming kalokohan at mismong kahit na yung sex video niya ay gawa-gawa lang. 'Di ba? Oh. Branch 206 Presiding Judge Henner Hito granted De Lima's demurrer to evidence. A demurrer to evidence is filed by the defense when they are confident that the prosecution's presentation of evidence was weak enough that they don't have to present their own. It is filed after the prosecution's presentation and has the effect of a motion for an outright dismissal. Kaya pala mga kababayan. Okay. So hindi daw po enough talaga yung evidence. Pero bakit? Bakit nakulong si De Lima despite the fact na hindi naman pala, 'di ba? Hindi naman pala enough yung mga evidence. Ito kasi yung nangyari diyan mga kababayan. Alam naman natin, sabi ko nga, ang noon hindi natin pinapaniwalaan itong si De Lima. Pero hindi ko po sinabi na siya ay malinis. May mga kalokohan din talaga. Pero ang katotohanan mga kababayan na hindi po natin maiaalis na itong si De Lima ay masasabi ko na ginawaan lang din ito at dinagdagan ng mga kaso-kaso ni Digong. Ito nga yung ginawa ni Digong But we know at the start what we planted the intrigues there. Mhm. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We've 'di ba mga kababayan? Yan lamang ang pinagagawa ni Digong. Magaling siya diyan sa mga pagplant ng evidence, building the intrigues. And I know, mga kababayan, lahat ng mga nangyari na yan kay De Lima, kasi nagtataka kayo, bakit nagsipag-recant ang mga witnesses nitong si Laila De Lima against her? Kasi wala na si Digong sa pwesto. So, wala na silang kinatatakutan. 'Di ba? Ganun lamang yun mga kababayan. Pag wala ka ng kinakatakutan, wala ng power yan. Matanda na pati. Baka hindi na nga kayang humawak yan ng kanyang utin. 'Di ba? Sabihin niya pa, makikipagbarilan daw siya sa ICC mga kababayan. Makakaputok pa kaya yan? Diyan magaling yung nila, yung amo nila. Tuloy natin. Sabi pa dito, since the granting of bail in November when Hito said there was no sufficient proof to show conspiracy, and with the deep confidence from the acquittals of the first two drug charges, De Lima and her lawyers had always meant to file a demurrer instead of taking the last case to a full trial. In her last case, the former lawmaker was accused of being complicit in the widespread drug trade. Ito ata yung sa kulungan mga kababayan. Tama. Inside the New Bilibid Prison Maximum Security Compound. In her capacity as a former Justice Secretary who had supervisory powers over the National Penitentiary, Bilibid convicts were also allegedly able to bribe her with 70 million pesos, which also accused of using run and win as a senator in 2006. On Monday, De Lima was also cleared in her two disobedient cases by Quezon City RTC Branch 76. The RTC granted her petition for certiorari used to review another court's decision against the Quezon City Metropolitan Trial Court, which earlier junked the former senator motion to dismiss the disobedient cases. This means De Lima has been cleared of all in all of her cases. The disobedient cases stemmed from the allegation that De Lima induced
her co-accused, her former bodyguard driver, Ronnie Dayan, to ignore the subpoena issued by Congress when it launched an inquiry into the drug allegation in 2016. The congressional hearings resulted in the criminal cases. The disobedience cases were filed former Oriental Mindoro 2nd District Representative Reynaldo Umali, who died in 2021 after a bout with liver cancer, with liver cancer, mga kababayan. De Lima secured her first drug acquittal in 2021 when Muntinlupa City RTC Branch 205 granted her demurrer, clearing her from criminal case number 17166 in which she was linked to alleged drug lord Peter Ko. In May 2023, Muntinlupa City RTC Branch 204 acquitted her in criminal case number 1716-165. The court said that retraction of the government star's witness, former Bureau of Correction Chief Rafael Ragos, created reasonable doubt about the accusations against De Lima. Ayun, mga kababayan, talaga. Yun ang talagang sabihin natin, nagpahina ng kaso laban dito kay De Lima, mga kababayan, nung itong si Ragos ay nag-retract. Ngayon, syempre, dahil anak ng tipaklong, ikaw ay halos nagdusa ng halos 7 taon sa kulungan. Ngayon, mga kababayan, mukhang itong si Laila De Lima ay desidido na nakasuhan po ang mga tao na gumawa ng mga kaso laban sa kanya. Alam natin mga gawa-gawa yan. Alam natin na ito ay isa ring attorney, mga kababayan. Alam niya po yung kanyang mga pinagagawa at sigurado may naihipon na itong mga ebidensya. So, sabi ni Laila De Lima, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan ninyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libong mga Pilipino ang pinaslang nila noong nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi pinatay pero nabulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Isa po ako sa mga nakadanas niyan ng walang katuturang pagpapakulong. Diba? We call upon the authorities to pursue and hold accountable those who have perpetuated these unfounded allegations. Justice must be served and those who have wronged her and our legal system must face the consequences of their action. Patay tayo, mga kababayan. Ngayon, kayo naman ngayon ang sigurado magtatago, mga kababayan. Pero sabi ko nga, itong si De Lima ay masasabi ko pang mas lalaki pa kila Digong dahil siya, ano man ang mga akusasyon laban sa kanya ay kanya pong hinarap. Biruin nyo, nagpakulong po itong tao. Nagpakulong po, mga kababayan, na talagang niyurakan po ang kanyang pagkatao. Nakita nyo naman po kahit yung kanyang mga sex video. Diba? Pero sabi ko nga, hindi ko po sinasabi o hindi ko po ipinagtatanggol si De Lima na siya ay masasabi natin na perfect o sabihin natin na wala po siyang kasalanan. Ang masasabi ko dito, wala namang taong perpekto. Pero ang masama, mga kababayan, 'di ba? Kung ikaw po ay ginawa ng mga kalokohan, ginawa ng kaso, tapos pinagbayaran mo ito, dapat lang talaga nabalikan yung mga tao. 'Di ba? Na talagang nagbintang sa iyo ng kung ano-ano. 'Di ba? So dapat talaga, lalong-lalo na etong si Digong talagang dapat talaga to, mga kababayan, bukod sa ICC. 'Di ba? Sa bagay ICC lang sapat na 'Di ba? Tapos makakasuhan pa ni Laila De Lima, mga kababayan. Dahil sa para sa akin, papasok dito ang perjury sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Doon sa mga nila, lalong-lalo na kung yung mga testigo nila ay binayaran, tinakot. 'Di ba? Tapos yung mga dokumento ay pinagdadaya.
eh malamang may kaso talaga. Di ho ba, mga kababayan? So anong masasabi nyo ngayon dito, mga DDS? Sasabihin nyo na naman ba sa amin na kagagawan ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Kamay niya na naman dahil siya ay, sabi kasi nung napakinggan ko kanina, siya daw po ay nagbabayad ng utang, mga kababayan. At dahil nga sila ay bangag, eh kailangan daw nila si Leila de Lima. Kasi marami daw koneksyon. 'Di ba? So marami daw silang makukuhang supply. Tindi ng mga 'to. Ang tindi ng mga utak nyo para kayong mga lutang. Eh hindi nyo nga napapatunayan yung mga binibintang, 'di ba? Mga kababayan, paglabas ni resign ni Sara as DepEd Secretary at Vice President ng NTF-ELCAC, sabi ni Hitad, lalabas na ba ang pulburon video? Anak ng tipaklong, mas marami pang lumabas na issue mo kaysa yung pulburon video na sinasabi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Infinite Streams, Trillianers in book, MDT versus DDS vlogger already. May nakasawan ba mga bago ng mga vlogger bukod kay Laban at Bay, kay Harry Roque? Mga kababayan? Mary Villaruel, nanonood ako now. Thank you so much po from New York. So tama lang 'di ba mga kababayan na eto sa loob ng halos 7 taon na nakulong itong si Leila de Lima. Dapat pagbayaran niya talaga kung sino yung mga tao na gumawa ng sa kanya hindi maganda. 'Di ba? Ipakulong niya, kasuhan niya. Pabalik-balikin niya din at sana makulong din tong mga to, mga kababayan, at masira din ang kanilang mga pangalan. Dahil hindi rin po maganda yung iniwang imahe. 'Di ba? Talagang sinira ng husto At alam naman natin capable si Digong sa paggawa ng kalokohan, paggawa po ng mga maling impormasyon dahil nga ito ay isang professional liar. 'Di ba? Grabe, intindi. Okay? So lipat naman tayo mga ka-GP.